Good morning. I know you guys miss me. So many people are asking but hindi ako nakapag ngayon. Anyway, I'm back but okay. Sinabi ko nga kanina kay Malu. I'm explaining. Yesterday I'm I'm so excited kasi I came to the office 1 hour before I'll meet some clients or actually wala akong client yesterday but I wanna go early so I can finish a lot of taxes. Ano ba yan? Ngayon, I didn't know na meron pala akong appointment ng 9 o'clock. So, yung 9 o'clock na client ko, napaka-difficult. Yun yung isang kasama ko nun sa IRS. So, oh my gosh, sabi ko, Lord, hindi ako makakapag-quiet time, hindi ako makapag-sharing. Imagine that. Umabot ng hanggang tanghali. Talagang, alam mo, yung brain ko parang gusto nang mawala, yung magdi-drain. Kasi pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko sa Lord, ito yung Psalm 95 verse 7. Teka. Sa Psalms 95 verse 7 sabi, For he is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Kasi kahapon talagang inis na ako. Gusto na mag-burst yung galit ko. Kasi makulit itong kliyenteng to. Ilang beses ko na sinabing magbayad na lang siya. Ayaw niya sa kapiranggot na pangalan to. Sa kapiranggot na, yung penalty na gusto niya ma-waive. Sige lang. Tapos, tumawag kami sa IRS, umabot ng 2 oras yata. Nakita niyo yung patient ko talaga. Tapos talagang sabi ko, Lord, talagang galit na galit. Gusto ko na mag-burst, gusto ko na magtaray. Yung talagang ugali ko nung araw, pag ganitong nangyayari sa akin, gusto ko na talaga magtaray. Pero sinasabi ng Lord sa akin, He is our God and we are the people of His pasture, the flock under His care. Ano ibig sabihin noon? Pakita ko sa Kanya kung sino ang Diyos. Talaga yung patience ko talaga, umabot hanggang 12 o'clock. Tapos, susulatan ko mamaya yung kaibigan ko, si Kaka. Pati siya nabulyawan ko sa inis ko. Sama, ano kaya tayo? Tao lang naman din naman ako na mainis. Maiinis ka talaga. Inis talaga ako kagabi. Talaga yung ko. Pero, ang dami ko naman natapos. Parang bang nawala yung joy. Yung joy ko. Sabi ko, paano pa kaya ako mag-share na word of God? Wala man lang yung joy sa puso ko. Talagang, puro inis talaga buong araw kahapon. Inis na inis ako sa sarili ko. Inis na inis ako, sabi ng Lord sa akin. Hey, I am your God. You are my people. Nire-remind ako sa Psalms 95 verse 7. Tapos sa 46 na, meron ito, inaano rin niya sa Psalms 46. Sabi, para bang sinasabi ng Lord sa akin na, pag ganyan ang feeling mo, it's always, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Diba? Therefore, we will not fear, though earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Alam mo kanta to, though it waters a roar foam and the mountains quake with their surging. Sabi niya, di ganon, talagang, gano'n talaga. Ay, Jesus ko, Lord, alam pa na-repent, kanina nga pa na-repent ko, pray ako ng pray kanina umaga pag ko. Sabi ko, nakalimutan ko, God is my refuge and strength kahapon. Talagang, may nabulyawan ako, alam mo sa maugali ko kasi, ang dating ugali ko talaga pag naiinis ako, halos lahat kaaway ko, ayokong kausapin lahat. Huwag mo akong kakausapin, mainit ang ulo ko. Parang ganun. Pag minsan lumalabas yun, pero minsan, ang maganda na kasi ngayon po, yung ugali ko na pang matagal yan. Matagal. Lalo na pag gutom ako. 12 o'clock na, hindi pa umaalis. Gutom na ako talaga. gutom na ako. Lalo pag gutom na ako. Time na, tapos ang blood sugar ko bumababa. So anyway, sabi ko, Lord, hindi ako talaga makapag Kahit na natapos ako ng mga 4:30, pwede na ako mag-quiet. Hindi maganda kasi mag-quiet time ng hapon na Madami na nangyari.
Tapos, I know, sa gabi, magpipray ako, naghihingi ako ng repentance sa Lord sa ginawa ko ng araw na yun. Alam mo talaga, lumabas ang katarayan ko. Kaya sinasabi ng Lord sa akin, He is my refuge and my strength. Therefore we will not fear. Ako, talagang sabi ko nga marami nagtataka ba't hindi pa ako nag-inspire. Hindi ako makapag-inspire kasi kagahapon talagang tinest talaga ako ng Lord sa patience ko. Talagang hindi ko talaga malo yung feeling ko talaga buong araw kahapon. Pero ngayon, balik na naman ako sa sa aking self being forgiven by God. Diba? Tsaka gusto ko sanang i-share uli yung obedience. Kaya lang, ibang book ang dala ko. Yung pinagsulatan ko about obedience, hindi. Nag-change na naman kasi ako ng bag. Kasi gusto kong magsuot ng sling bag. Tapos, kasi ang dami kong dala. Nagluto ako ngayon ng sinigang. So anyway. So, yeah, pag ganito pong, ano kayo nangyayari sa inyo kapag may sa inyo, nag-provoke na na kayo ay mainis, magalit. Ano kayo gawin? So, ang ginawa ko na lang, I just sat down. Nag-sat down lang ako. Sandali, nagmuni-muni. Kausap ko lang ang Lord. Tapos, yun, binalik ako ng Lord sa Psalm. Pag may mga ganyang bagay na you feel something, it's always in Psalm. Kaya ni David, remember si David, alam niyo si David ay parang tayo din. Makasalanan. Mabigat nga kasalanan yan, pero ganun pa man ang promise ng Lord sa kanya, hindi napuputol. Siya ay still the man's after his own heart. Diba? Yun ang gusto ko I wanna be woman after God's heart. Yung parang ganun. Pero, yun, pag nakita mo, nandito yung kanyang mga nandito parang siya yung paano niya praise ang Lord sa pag may nangyayari sa kanya. So, for God is a refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth give way. Diba? Nakita niyo? Therefore, we will not fear though the earth give way. Diba? So, we have not to be fearful. Talaga kahapon talaga, sorry ako sa Lord. Tapos, kanina naliligo ako. Lord, sorry talaga. Diyos ko, hindi dapat ako nag-break out ng ganun. Hindi ko dapat, kumbaga sa kwan I'll just stay calm. Kaya dapat nagme-meditate. Kaya po, alam mo sa umaga, masarap mag-meditate ng Word of God. Ang sarap-sarap makipag-usap sa Lord. Kaya kung gusto nyo talagang gumanda ang nyo, yung Psalm, tingnan mo, he says, come and see the works of the Lord and desolation he has brought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns and shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Totoo yan. Alam niyo, pinagpe-pray ko pa rin ang Israel hanggang ngayon. I never stop. Pero mukhang nagkakaroon na rin sana. Don't say the word sana. No. When you pray, pray. Wala, sana Lord, ganito sana Lord. Hindi. Alam mo, ang prayer ko sa Lord is, matapos na po Lord, sa inyong, ikaw po nakakaalam kung kailan hihinto itong war na ito. Kung hinto. Kasi sa totoo lang, if you read the Bible, pupunta kayo sa pinaka-end, yung end time, talagang pahirap talaga. The only thing that will survive are people who dwells, nag-aano pa rin sa Panginoon, who believe in the Lord. Okay? Meron nga dyan Kristiyano yun. They give their tithes, Tapos later on, nakikita ko Tapos bigla na lang silang nawawala. Nawawala sila sa Lord. At iba na ang kanilang
kanilang landas na pinupuntahan. Alam mo, sa totoo lang, pinagpipray ko, it ache my heart every time I see that one. So, nandito na po tayo sa end time, so we really have to just stand before God. Alam ko mahirap, lalo na sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon. Pero wag ho kayong mag-lose hope na ang panalangin nyo ay hindi sasagutin ng Lord. Nandudun pa rin siya. Lalo pa siya. Kasi ngayon tinitingnan ng Lord kung saan tayo eh. Kasi hindi tayo mag-sway dito, hindi tayo mag-sway dyan. Dapat nandun talaga tayo sa Lord. At besides, walang in-between, okay? Just focus on the Lord. So, yun, as I am, kaya sabi ko sa Lord, great is the Lord, the most worthy of praise. Kaya puro praising ako ngayon, puro worshiping ako ngayon sa Lord. At, makikita nyo later on pag ako'y nagvo-vlog na ngayon. Di ba magvo-vlog ako? Meron na akong, nakita nyo bago kong intro. So watch out. Ano ba gagawin ko? Ang next, ano kayong next na travel? Vancouver. Kasi, alam ko nakakalungkot. May nangyari sa Vancouver. But I keep on praying every time I leave. So, we're gonna go watch the concert ni Sofronio Vasquez on Sunday sa Vancouver, sa Surrey. Okay, and I'm having a nice bonding time with my cousins, my first cousins in Vancouver. Okay, babush na ako, and I hope tomorrow, don't worry, lumabas na, nag-ano na naman ng joy sa puso ko. Kahapon talaga hindi niya, ayoko ipakita sa inyo kung gaano ko kataray. Okay na, I love you guys. God loves you. Always remember that. Babush.